Filipino 6, Quarter 1, Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagbibigay ng angkop na pamagat sa binasang talata. Aralin 2. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Ang ating aralin para sa asignaturang Filipino ay pagbibigay ng angkop na pamagat sa binasang talata. Tayo ngayon ay nasa aralin 2 para sa Week 6. Para sa most essential learning competencies, nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa binasang talata o napakinggang talata. Sa araling ito, maisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba't ibang uri ng teksto at mapapalawak ang talasalitaan. Mahalagang tandaan na sa pagbibigay ng pamagat, mabuting gawin itong maikli at nakatatawag ng pansin. Ito ay kalimitang humihikayat sa mambabasa na ituloy ang pagbabasa sa akda. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang makapagbibigay na ng angkop na pamagat sa binasa o napakinggang talata. Ano nga ba ang talata? Ang talata o paragraph sa wikang Ingles ay grupo ng mga pangungusap na naglalaman ng iisang ideya o paksa. Isinusulat ito ng papasok at nagsisimula sa malaking titik. Sa pagbibigay ng pamagat ng isang talata, alamin mo muna ang paksang diwa o paksang pangungusap. Ang mga ito ang nagbibigay ng ideya sa pagpili ng pamagat. Ang pangunahing diwa ang pinakabuod ng mga pangyayari sa talata o kwento. Ang paksang pangungusap ang pinagtutuunan ng mga detalye upang mabuo ang pangunahing diwa ng talata o kwento. Ginagamit ang malalaking titik sa mahalagang salita sa pamagat ng talata. Ang unang salita sa pamagat ay sinisimulan din ng malaking titik. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Basahin at unawain ang talata. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Ang pagiging matapat ay isa sa pinakamahalagang katangian na dapat mayroon ng isang tao, sapagkat madali mong makukuha ang pagtitiwala ng nakararami. Narito ang talata. 10 ang ulo ng lumabas ng silid ng presidente ng kumpanyang pinagtatrabahuan si Martin. Dahil sa matagal na niyang paglilingkod, pinagkatiwalaan siya. Siya ang pinakamalakas magbenta ng mga produkto ng kumpanya. Sa kabila nito, nagastos niya ang perang napagbentahan ng produkto. Pinagbigyan siya ng 2 linggo para maibalik ang malaking halaga ng salaping kanyang pinakialaman. Natukso siya sa malaking tubong inialok sa isang bagong negosyo. Sa kasamaang palad, wala nang tinubo na wala pa rin ang puhunan. Magulong-magulo ang isip na pinatakbo ni Martin ang kanyang kotse hanggang makarating siya sa expressway. Ngayon ay sagutin na ang mga katanungan. Para sa unang tanong, tungkol saan ang talata? Tama! Ito ay tungkol sa pera ng kumpanya na nagastos niya. Pangalawang tanong, saan nagtatrabaho si Martin? Tama! Si Martin ay nagtatrabaho sa isang kumpanya na nagbebenta ng mga produkto. Pangatlong tanong, bakit nagastos ni Martin ang pera ng kumpanya? Tama! Dahil natukso siya sa malaking tubong inialok sa isang bagong negosyo. Sa kasamaang palad, wala nang tinubo na wala pa rin ang puhunan. Pang-apat na tanong, bilang mag-aaral,
Gagayahin mo ba ang ginawa ni Martin? Bakit? Para sa aking kasagutan, hindi po, dahil hindi naman sa akin ang pera. Ito ay dapat na ibigay agad sa kumpanya upang hindi ito magamit. At panglimang tanong, ano sa palagay mo ang angkop na pamagat ng talata? Bakit? Sa aking palagay, ang angkop na pamagat ng talata ay ingatan ang tiwala ng kapwa. Bakit? Sapagkat kapag ito ay nawala, hindi na ito maibabalik pa. Para naman sa pagsasanay bilang 2, basahin ang talata. Bigyan ito ng angkop na pamagat. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Narito ang mga talata. Para sa unang bilang, ang pating ay isang uri ng karniborong isda. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit na 500 uri ng pating. Karamihan ng uri ng pating ay nananatili sa tubig dagat, ngunit may ilang nabubuhay sa tubig tabang. Ang pinakamaliit na pating ay may habang 6 na pulgada. Ang pinakamahaba naman ay ang butanding. Ito ay umaabot sa haba na 12 metro. Ano ang angkop na pamagat para rito? Para sa aking halimbawa, ang angkop na pamagat ay ang mga uri ng pating. Pangalawang talata. Sabik na sabik si Julia na pumasok sa paaralan ngayong araw na ito. Gabi pa lamang ay inihanda na niya ang kanyang uniforme. Nakaayos na rin ang kanyang bag at baunan. Pagtunog ng kanyang relo, mabilis na bumangon si Julia upang maligo na. Dali-dali siyang nagbihis at pumunta sa silid kainan. Julia, mukhang handa ka na para sa unang araw ng pasukan. Ang bati ng kanyang nanay. Opo, sabik na po akong pumasok. Ang sagot ng bata. Ano ang angkop na pamagat para rito? Para sa akin, ang angkop na pamagat para rito ay ang pananabik ni Julia sa paaralan. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Gumawa ng talata tungkol sa inyong naranasan sa panahon ng pandemya at bigyan ito ng angkop na pamagat. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Narito ang aking halimbawang talata. Ang pamagat ng aking talata ay ang panahon ng pandemya. Ang panahon ng pandemya ay lubos na naging mahirap para sa aming pamilya. Nawala ng trabaho ang aking mga magulang dahil nagsara ang kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng panggasto sa araw-araw naming pangangailangan. Puno rin ng takot ang aming isipan dahil sa mabilis na pagkalat ng COVID-19. Hindi rin kami makalabas ng aming tahanan dahil kailangan ng quarantine pass at isa lang ang dapat na lumabas. Gumawa kayo ng sarili ninyong talata ayon sa naranasan nyo noong panahon ng pandemya. Tandaan! Ang talata o paragraph sa wikang Ingles ay grupo ng mga pangungusap na naglalaman ng iisang ideya o paksa. Isinusulat ito ng papasok at nagsisimula sa malaking titik. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin para sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!